beloved Boss Mike Cervera. Among cyber libel si Philippine Coast Guard spokesperson Naku! for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Naku laban po. sa vlogger na si Sasot. At para Nako, Maring Sas, ikaw na to. Padpad ka na ng kaso. Diyos ko. Alam niyo, sa totoo lang, ang bait-bait niyan eh. Oo, ang bait niyan, si Sas. Eh, kaya lang eh, wala tayong magagawa, mga kababayan. Oo, lamog na talaga sila ng kaso. Eto, pakinggan ninyo. Bakit? J. Tariela, laban sa vlogger na si Sasot. At para bigyan po tayo ng detalye mula sa Manila Prosecutor's Office, nasa linya ng telepono si Dave Abuel. Dave, Nako. saan ba nag-ugat itong reklamong cyber libel ni Commodore Tariela? Nako. Ruth, nag-ugat ang reklamong cyber libel ni Commodore J. Tariela dito sa vlogger na si Sasot sa mga mapanira umano niyang post na idinadawi si Tariela sa panunuhol, korupsyon, pati na rin sa dishonesty at misconduct. Bagay na mariing itinanggi ni Tariela. Nako. Inihain niya yan dito kanina sa Manila Prosecutor's Office kasama ang kanyang legal team. Base sa kopya ng kanyang reklamo, may post daw si Sasot na nagsasabing $4 na milyong daw ang talent fee na tinanggap ni Tariela mula Nako. sa Amerika. Alak ka, nagbintang ka, alak ka! Alam nyo, eto problema sa kanila. Tira lang ng tira. Kahit walang hawak na ebidensya. Di po ba? Yan ang problema sa inyo eh. Banat lang kayo ng banat. Di ba? Ewan ko sa inyo, hindi nyo kami magaya. Kami, kapag sinabi naming tanga, bobot, mangmang kayo kasama si Sarah, may patunay yun! Di po ba mga kababayan ko? Pag sinabi natin, tanga, bobot, mga mangmang sila kasama si Sarah, may patunay tayo! Etong mga ito, hala sige, tira lang ng tira. Yan! Huwag kang magalala, dadalawin ka namin. Mahal ka namin eh. Yung buong tropa natin, isasama ko para kahit papano, maibsan yung mga... Nako, ewan ko ba sa'yo? Nagpapaniwala ka sa mga Duterte. Dati naman tayong magkakasama sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Diba? Ang gagaling nyo pa noon na magsasalita na ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos bumaliktad kayo. Ano bang dahilan? Bakit? Hindi naman ninyo sinasabi. Pilit nyo kaming ini-impluwensyahan na sumama sa inyo. Buti na lang. Wais to it! Diba? Yun, mga kababayan. No, tuloy. Maliban dyan, pinaratangan din ni Sasot si Tariela na nag-uwi umano ng isang bag mula sa bahay mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Hala ka. Question niya sa kanya. Hala ka, nag-uwi. Naku, paano mo nalaman? Grabe to si Saso. Yung mga bintang mo naman. Matindi mga kababayan yung mga bintang. Isang bag na pera. Sana all. Diba mga kababayan? Kaya mahirap na binabanggit dito si si speaker eh. Baka pagkamalan din tayo na nag-uuwi tayo ng bagbag na pera eh. Yan mga kababayan, matindi to. Matindi! Yung mga parahatang no. Arnold Lopez. Matindi. Iba. Tuloy. Yung post kung ano ang laman nito. May isang post din daw si Sasot na sinabing dawit daw si Tariela sa isang proyekto kasama ang Amerika na tinawag na Project Atlantis. Nako, mga kababayan ko. Dami, no? Sige, tuloy. Natanggap daw si Tariela ng $4 million o Naku. 225 million pesos dito. Oy, dami mong pera, Tariela, kung totoo yan, ha? Idol ka pa naman namin ikaw. Oo, di ba? Ito naman si Sas. Dapat nilatag mo dyan yung mga picture, resibo, may video, yung bang resibo, di ba? Yung magpapatotoo sa mga inaakusa mo, ganun. Kasi mahirap lang yung
salita ng salita eh. Ha? Wala kasi sa Pinas si Sasot. Kaya ngayon kalakas mag-fake news, parang si Maharlika lang. Di ba, no, mga kababayan? So, naku, buti pa tayo, nasa Pilipinas lang tayo, kaya tayo, mga kababayan, mahirap magsinungaling at gumawa ng fake news eh. Di ba? Mahirap. Bakit? Nasa Pilipinas lang tayo. Oh, ayoko naman na mangyari sa atin, katulad kay Roque, tago ng tago. Kita nyo, minamanas na yung paa. Puro band-aid na eh. Ay, yung tuhod, mga kababayan, ni Roque, nakita nyo ba yon? Yung tuhod ni Roque, mga kababayan, namamaga. Oo. Ewan ko doon, kakaluhod siguro. Oh, pag sinabi kong kakaluhod, ha? Oh, maaaring totoo. Bakit? Kapag lumuhod tayo, ano gamit natin? Mukha ba? Hindi naman. Tuhod. Kaya pwede natin sabihin, mga kababayan, na kakaluhod. Diba? Oh, kakaluhod ni Roque. Maaring ganun. Tuhod po, mga kababayan eh. Puro band-aid eh. Oo, puro tapal, mga kababayan. Ay, grabe. Ano ba ito? Dahil ba sa pagdadasal? Baka naman habang nagdadasal, mga kababayan, diyan po sa simbahan ng Netherlands, nakaluhod mula sa pintuan papunta sa altar. Hindi kaya ganon, mga kababayan ko? Hindi kaya ganon? Yung nakaluhod mula sa pintuan ng simbahan papuntang altar? O baka naman iba yung dinadasalan. Grabe ka. Oo. Di po ba, mga kababayan? Baka naman lang, nagtatanong lang ako, ha? Iwas tayo cyber libel. Huwag nating gagayahin yung mga engot-engot na mga DDS, ano? Nagtatanong lang, baka naman iba yung dinadasalan. Oo. Tumayo ka na. Tumayo ka na. Tumayo ka. Tumayo ka. Di ba? Tumayo ka na kasi nangangawit na yung tuhod mo. Yun yung sinasabi ko. Mamaya, bigyan ng mali siya. Oy, walang mali siya ito. Ang ibig kong sabihin sa tumayo na siya kakaluhod. Kasi nangangawit na ang tuhod. Yun! Wala hong ibang tatayo na tinutukoy ako, nililiwanag ko lang Oo, linisin nyo yung mga isipan nyo. Eto na. Punta na tayo rito sa lintik na to. Sa panayam kanina sa media, mariing ngang itinanggi ni Tariela ang mga paratang ng vlogger. Mahalaga raw na ma-refute o papabulaanan ng mga ganitong uri ng umano'y disinformation. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Tariela. Ayan, mga kababayan, pakinggan ho natin ang pahayag ni Tariela, mga kababayan, kung ano ba talaga itong kanyang nirereklamo. Pasok! To set the record straight, hindi ko alam ang bahay ni Speaker at hindi ako pumunta sa bahay ni Speaker para kumuha ng mga bag ng pera. Secondly, grabe, mga kababayan, bag ng pera. Hindi naman pala alam daw yung bahay ni Speaker eh. Di po ba, mga kababayan? Tuloy. wala akong talent fee from the US Embassy. I'm doing this as part of my patriotic duty pagtindig natin sa West Philippine Sea. And third, hindi ko alam kung masyadong nanood na ng Avengers o ng Disney movies si Sasot na meron siyang tinatawag na Project Atlantis. Nako, mga kababayan ko, sabi ni Nognog dito, Nognog, bakit kamukha mo si Libayan? Magkano kaya bayad pag foreigner? Ano ba tinutukoy mo? Bayad saan? Bayad ng pagluhod? Yun ba yun? Naku, ikaw talaga Oo. Gusto mo talagang sumindit, sumiklab. Eto, pinabulaanan ni Commodore Tariela etong mga akusasyon laban sa kanya ng isang DDS vlogger na nagngangalang Sasot. Mga kababayan. Kita nyo?
Iba, no, mga kababayan. No? Sige, tuloy. I really don't know kung saan niya nakuha to. Eh, baka napanaginipan lang din ni Sasot. Ano, napanaginipan, mga kababayan, habang natutulog. O di kaya naman, mga kababayan, eh, meron talaga silang ginagawa na offline para sirain etong si Tariela. Di ba? O, tuloy. Higit 1.2 million pesos ang inihinging danyo si Tariela mula kay Sasot dahil sa mga post na ito. Nagpadala Ay, ang baba, 1.2 million lang! Buti na lang nandito si Chris Jr. Oo. Boss Mike, tapos na akong mag-like. Thank you naman po, Boss Chris Jr. Bata mo ako. No? Baba? Oy, kayang-kaya, mga kababayan ito ha. Kayang-kaya. Oo, 1.2 million lang. Oo, sa akin, hindi pwede yan. Oo, 1.2 million? Ay, hindi ubra sa akin yan. Di ba? Ubra ba sa atin yan? Kung sakali lang ako, mga kababayan kung sakali lang ako, depende kasi yan sa pagkatao. Syempre mataas na tao rin naman yan si si Tariela. Ako'y nagtataka bakit 1.2 million lang ang hinihingi niya. Ako, mga kababayan, hindi pwede dyan. Oo, 1.2 million. Meron ako dyan. Oo. Isang sasakyan lang natin na naka-display yan. Ay, nako! Oo. Diba? Isang sasakyan lang na naka-display natin yan. Oh, diba? Kaya alam nyo, minsan bago tayo manira ng tao, isipin muna natin at pag-aaralan muna natin kung ano ang estado ng buhay neto. Hindi yung tira lang ng tira, ganon. Kasi baka mabulaga tayo sa paninira natin, mga kababayan, mabulaga tayo na ang laki pala ng damage na nagawa natin. Tama ba? Yun. Sige, tuloy. ng mensahe ang News 5 sa email at social media account ni Sasot para sa komento nito. Sa Nako. reply nito sa email, sinabi ni Sasot na karapatan ni Tariela na magsampa ng reklamo kahit kanino. Aantayin daw muna niyang matanggap ang kopya ng reklamo bago niya ito sagutin. Yun. Alam niyo naman kasi marunong din naman si Sasot. Oo. Kaya lang, dito nga, paano mo papasisinungalingan ito na-screenshot na-record na lahat ng mga sinabi mo. Di ba? Na-record mo na Di naman pwedeng sorry, public apology. Di pwedeng ganun, no? Oo, once na ang kaso, mga kababayan, sumampa na sa korte, nagbayad ka na ng appearance fee ng mga abogado, di ba? Nagbayad ka na ng acceptance fee. Wala na yun. Itong si Sasot Oo. Aantay mo pa ba? Mag-sorry ka na. Maniwala ka sa akin. Kung ako lang yan, mga kababayan. Oo. Pagka may ganyan. Sorry na po, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking nasabi. Hindi ko po ito sinasadya. Bagkus dala lang ng aking emosyon at galit dahil sa aking pagmamahal sa mga Duterte. Di po ba? Pwede na, di ba? Ganon! Yun yung mga kababayan Nakatawa ako dito sa mga DDS na to, mga kababayan ko. Ewan ko ba sa kanila? Bakit ganon, pinapaabot pa. Okay lang yan. Oo. Sabi naman ni Sas ang mga leksyon ng libel suit Ako hindi. Kapag may nagdemanda, ay, sorry po! May mawawala ba sa pagkatao ko? Alam mo naman na mali ka. Alam mo naman na may pagkukulang ka. Alam mo naman lumabis ka. Edi, anong gagawin mo? Ipaglalaban mo yung katangahan mo? Nuknukan ka na lang ng tanga. Kung alam mo nang mali ka, pinaglalaban mo pa. Diba?
Oh. Yun, mga kababayan, tandaan nyo. Yang mga ganyang klaseng tao, nuknukan ng tanga, mangmang at bobo talaga. Biruin mo, alam mo na mali ka, pinaglalaban mo pa. Di tanga ka nga. Diba? Oo. Ito naman kasi si Sasot eh. Diba? Ito kasi si Sasot eh. Diba? Humingi ka na ng public apology. Atawa ako. Di mo ba? Ha? Illegal illegalize na yung mali. Ganon. Yan. Yan mga to. Pagkamali, alam nyo, hindi ho, kaduwagan. Hindi ho, makakababa sa pagkatao ng isang tao ang pagtanggap ng pagkakamali. Tandaan nyo, kadalasan, kung ako lang, yan pa yung aking mga pinupuri, yung mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Ganon. Yan. Pinaabot nyo pa ng korte. Diba? Sayang naman yung mga Amerikana ng abogado ni Tariela rito. Diba? Biruin mo, yung abogado mo, ang aga-aga, dumadalo ng hearing, tapos ipagtatanggol kang ganyan, naka-Amerikana ng todo-todo. Siyempre bayad yun eh. Depende yan kasi. Depende yan. Oo. Sa mga level ng abogado. Depende yan, magkakaiba. Kaya nga may Porton eh. At saka abogado ni Sas eh. Siyempre kapag mamahalin ng abogado, ganun talaga. Kapag kilalang abogado, ganun talaga. Di ba? Our beloved Boss Mike.